Kuya Regan. Ngayon na mapagpalang araw po sa ating lahat. And welcome back po sa aking YouTube channel, Kuya Regan Vlog. And ayan, kasama natin si Alpi. Oy, shoutout po again. God bless sa ating lahat. Yo. Salamat sa support. Yung ano natin, shakes. So, ayan, nandito kami ngayon sa kina Rochelle ulit, no? Para ihatid po yung mga pabigay po ng isang ating supporter o sponsor. Yan. At syempre, puntahan natin si Tatay Ente and si Rochelle. Kumustahin kung ano yung kalagayan nila ngayon. So, ngayon maghatid tayo ng syempre, ayuda para kay Tatay Ente at kay Rochelle. So, ayan. Tara! So, ayan. Mga kalangga si Tatay Ente. Oh. Hindi niya alam nandito tayo. Ayan, isum mo. Isum mo yan si Tatay Ente. Ayun, si Tatay Ente. Nakita mo? Nakita dyan? Ayun o. Ayun o. Ayun si Tatay Ente. Hindi niya alam. O yan. Ang lungkot ng buhay ni Tatay Ente. Tulala. Tulala. Hindi niya alam nandito tayo. Oo. So magugulat na lang yan. Seryoso si Tatay Ente. Yan ang hirap po ng yan po yung mahirap sa kalagayan niya. Na wala siyang magawa kahit anumang gustong gawin niya. Gusto niya sana magtrabaho or what. Wala siyang magawa kundi yan. Magtambay na lang. Ayun o. So puntahan natin. Akyat tayo. Good afternoon. Uy, may ano ka na dyan eh, may tambayan ka na. May tambayan ka na. Okay. Kumusta? Asan si... naglalaro? Rochelle? Bibi! Lagyan kita ng mic. Bayaan lang taon. Mag-isa ka ngayon dito? So, ito ka nagpuyag gani. Naglalaro. Ay, okay lang. Useng! Lagdas ang makan. May dala ako para kay Rochelle at para sa'yo. Ang sarap ng kamuting kahoy. Ay, pambihira. Nung pista naman niya, may umano dito. Taga-bulan ata yun. Taga-bulan? Anong ginawa? Nagbingi rin. Sabi ko, sige, hukay. Di ko kaya ka ako maghukay. Ayan nga pala, ubos na. Nagsayang ka na umaga. Nang kamuting kahoy? Kaya dahil... Ano yung nyo? Ano yung ulam nyo ngayon? Yung dilata. Dilata, Ang daming dilata yun. Binigyan ko rin si Rodel. Tatlo si Rodel. So wag masyado laging dilata. Masira. Yun nga, ko kaya nga. Yung kidney. Saka yung... Nabiyan, piwi, mahira ako sa... Nakaano daw yun? Yung... Ano ba tawag pansit na sa kan? Noodles. Noodles. Wag masyado. Ano lang, panawid sa umaga, makahigop sa baw. O kaya pwedeng haluan ng kung anong pwedeng, pag wala lang talaga. Ay ko nga, bata, oy. Narinig, nag-nood kasi ng Inano sa papangkin, ako ko yung pinanood sa mga cellphone. Useng! Kaya bata. Sabi ko huwag gagalis. Mahirap nang walang kausap. Parang hindi ako nalisa ng sakit. Bakit? Nabuboring ka? Nabuboring. Kung kaya ko lang nagbaba, kaya. May init ng kar. Grabing init pati ngayon. Pista nga, ako lang dito. Dito sila. Ikaw lang dito, pagpista.
Mag-isa ka lang dito. Yung sila, si Rochelle, doon. Doon, minsan nagkano dito. Kaya boring ka ngayon dito kasi mag-isa ka lang. Hirap sa buhay talaga ganito. Ano ko? Nagpasalamat ulit sa akin yung anak mo Sino daw kaya? Oo. Ang Ernie. Yung Rachel ba yun? Ay, ano? Rochelle. Rochelle. Si Michelle. Si Michelle. Oo, Michelle. Yung Michelle ba yun? Nagpasalamat ulit yun Tumboy-tumboy yun. Oo. Yun nga. Pero nakalala rin sa akin. Oo. Nung umalis dito, ayaw mo papigil talaga. Sige, sabi ko, bahala na kayo. Ayaw pala, nag-comment sa'yo. Oo. Nagpaalam yun sa'yo nung ano? Oo. Nagpaalam sa'yo bago umalis dito. Ayaw magpapigil, kaya gusto pupuntahan si nanay niya. Oo. Ilang taon pa lang siya nun? Kaya 4 na taon ngayon, nasa Kompa. 4 na taon sila ngayon doon sa ina niya. Apat na taon pa lang nung umalis. Bali... Mag-4 taon na ngayon. Si 8 anyos na siya ngayon. Di ano yun, 12. Ay ano, 14. 14. 14 years old nung umalis. Sinong kasama papunta dun sa kanmami? Dalawa, magkapatid na babae. Yung panganay, ang ina ang kumuha. Yun ang kwento ko sa'yo na di ko na matanggap na. Pinauwi ko kaagad. yung panganay? Bakit? Ay, yung kailangan. Gusto na magsama. Sabi ko, naku po. Nasaling malalaki na tuloy. Pinatapos ko. Dali na! Yung pala yun. Kaya ang babae talaga, pag malaki na, hindi na tayo na lalaki. Hindi na mapigilan. Sa ina talaga nag... Paano yan? Si Rochelle, baka mamaya dumating yung time, hanapin yung mama niya. Ay, di na rin ako papayag. Kahit siya. Mawawala. Kasuhan ko siya. Puta, 11 years kahit piso hindi nagpaano. Hindi nagbigay. Lika. Ito tayo. At talagang hindi talaga sinusuot ni Rochelle yung ano na chinilas niya. Buti nga nakita yung kabiak. Inano yung doon sa damo. Naiwan yung uniform. Yun yan. Ay, nako. Bag. Dalawa na. Bag. Hawak. Bag yan. Tsaka ito. Paliitan na lang yun. Parang sigurado na lang. Ilagay mo na dyan sa ano mo. Dito sa... Nako, naubos ko tuloy yung kamuting kahoy. Ngayon pa lang nagkape ako, inano ko yung Tapos, ito yung, ano mo, tumbler. Ilagay mo na dun sa loob. Yan ay galing kay, from Denmark yan. Ito pa, may bigas. Para may bigas kayo dyan. Importante kasi sa lahat yung bigas. Di ba? Yung binigay niyo sa akin, 1,000, mayroon pa ako doon mga 2 kilo ata. May 2 kilo pa. Kasabay ng, bili ko baso. Kasi matipid naman kami. Yan ang, grabe yung pasalamat niya. Nagtuntak si ate mo? Sa'yo, dito ka. Ewan ko, basta kinukumbinsi siguro ito. Sabi ko po ito. Kinukumbinsi ka ni ate mo? Na sumama ka sa kanya? Ha? Anong sabi ni ate mo? Bahala siya. Wala man. Wala. Pero mini-message ka? Saan nakiki-contact sa mga kalaro mo? Nakiki-contact doon sa kalaro mo na may cellphone? Pero hindi na nagkukontak. Ngayon, hindi na. Kung 14 years old nung umalis yung ano mo, pangalawa. Yung pangalawa, ilang taon ka nun? Ilang taon si Rochelle nun? 4 na to, nasa kwan. 7. 7 years old. 7. Grade 1. Grade 1 ka nun. Ano siya? Dahil graduate sila dito ng nag-graduate ng high school? Ng elementary. Elementary. Nung nag-graduate ng elementary? Oo. Saka lang Tapos ngayon, 4 na taong graduate na siya sa grade 12. Grade 12. Nag-graduate ng karaan. Ito mayroon akong dala pala. Salamin. Itong salamin na to ay galing kay Manay Intay. Sana magkasukat. Pero wala tong grado. Kasi itong salamin na to, kakaiba to, may nano-protect siya. So, nag-aasol-asol siguro. Yun, pag kasi malakas ang init. Tsaka ito, kakaiba to. Itong salamin na to, kakaiba to. So dito, itong salamin na to, sa'yo to masusubukan. Kasi ang testimony
ng binilihan namin ito, dati siyang may katarata. Oho. At ang isang mata niya, Ito wala na talaga. yung isang mata niya, naoperahan na. Tapos yung isang mata niya, malapit na rin sanang operahan. Kaso nga lang, nung pinasubok siya ng ganito, na salamin na Gumana. to, nawala yung katarata ng hindi pa naoperahan. Mhm. So, itong naoperahan na, so wala na yun, di ba? Pero medyo malabo-labo na raw. Kasi nagalaw na eh. Ito daw, itong salamin na to, base doon sa sabi niya sa amin, ito yung mas mabisa daw kumpara ako kasi binigyan din ako eh ito. Alam mo ba kung magkano halaga nito? 7,800. Wala nga sa kalate ito. 2-4 lang ata ito. 3 7,800 ito. Naasul-asul yung mayroon ako na kalang na, rin. Mhm. Sabi So, ito daw, kumbaga, subukan natin kung talagang, magluliwanag. subukan mo ito. So, ito, Wala na talaga ito. subukan mo po. Expert na talaga ito. Dahil nga, ipinipilit ko lang hindi kasi makasalamin. Kung di may salamin. Ikaw yung mapapatunay kung talagang okay itong salamin na to. Ako, binigyan din ako ito. Ito sa akin. Binigyan. Anong sabi dito? Meron niyang negative iron. Negative. 1,000 negative iron sa kabila. 2,000. 2,000 dito, 2,000 dito. Kaya 4,000 siya. 1,000, 1,000, 2,000 din sa buo. Yung sa frame. Kaya, So ngayon, subukan mo ito. Tingnan natin. Pinakapa na ni Ano rin. Kalang lumiwanag ka pero sabi na ayaw ko makabasa. Bitabi. Yan, kasi ito yung explain sa akin. Pero lumiwanag. May pagbabago. So ibig sabihin. Pero wala tong grado eh. Kaya nga. Wala, kahit nang sinuot ko yan. Ito, wala malayo ito. Nagaluluha-luha ito. Ito, wala. Walang luha, ito. Okay. Pag yan sinuot mo, Ikaw talaga. pag sinuot mo yan, nagluluha ka dyan. Ito, subukan mo po. Kaya ayaw ko lang kung tagal. Pero talaga. Nagluluha ka dito. Pero itong bago. Sukat. Ha? Ito parang to na mata ko parang Komportable. Baka magbago pa ito sa tagal-tagal Yan. Sa may araw. Oh. Lumiwanag sa araw. Lumiwanag. So maganda para sa iyo. Oh, 'di ba? Tinalo 'yan, tinalo yung may grado. Wala na, ito nito. Oh. Pwede na ito isip Isip. So ibig sabihin effective 'yan. Oh, so ngayon may pagbabago ngayon. Tago be. Ikaw yung makakapagpatunay kung ano yung magiging result niyan. Okay mo tayo. Hindi na kwan. Yung araw okay ko na matitigan ko na. Matitigan mo na. Samantala yan nako po. Hindi mo matitigan. Dito nakakita na ako. Nakakita ka na dyan? Ano rin. Maganda. Nakatulong din Ayan ha. So ito yung ano niyan, ang testimony. Ito, hindi na magamit. Hindi na magamit. Yan ang sabi sa akin ng wag mong ipapa-opera, sabi sa akin ng sponsor natin. Wag mong ipa-opera. Kasi pag pina-opera yan, babalik at babalik yan. Kasi yung asawa niya daw, yung binilhan ko nito, yung asawa niya daw nakailang opera. Sabi, nakailang opera na, bumabalik pa rin. Sabi, ito daw, itong gamit mo, kasi mas mabisa yan kumpara dito, yan talaga sa hindi na talaga nakakakita, kaya niyang pagalingin. Yan. Baka sakali, okay, gumana na ako ulo, parang sa pagtingin. Gumanda? So, baka magtagal to, yun ang sabi, na habang tumatagal daw yan, at saka yan, yung natin, yung mata mo na daw yan, parang may parang may katas-katas na lumalabas. Wag mo daw gagamitan ng damit para ipunas. Meron tayong pamunas ito. Sa salamin yun. Sa salamin. Kasi ito talaga daw yung nababagay dyan at ito daw nakadesign dyan. May pamunas talaga sa salamin ito, kailan wala. Ito yung gagamitin mo kasi masisira daw yan. Ang pinaka-importante daw dyan, itong frame.
Kasi pag yan nagasgasa nasira, yung salamin pwedeng mapalitan. Kaya ito nga oh. Oo. Ang tibay yung, ano na, premium. Oo. Nalalaglag na. Pwede Yan, pero yan, kakaiba yan. Ah. Ang explanation po, may explanation nito, no, is maunang upload ko. So doon pa lang, doon nila maiintindihan kung ano yung kung ano yung paliwanag. Kasi ako hindi ko rin maintindihan eh. Kasi kahit ako, may doubt ako dito sa ganito. Wala akong idea dito eh. Kundi ito binigay lang sa akin, kaya bakit hindi ko tatanggapin? Pero nung nasuot ko to, komportable ako, maganda sa paningin ko, malinaw. Hindi ako nagsasalamin ng mga ganito kasi 27 years old ako eh. So 27 years old. So kung makasuot ako nito, ilang taon na ako, Rochelle? Pag nakasuot ako ng ganito, tumanda ako ng konti. Oh, di ba? Di ba? Sabi ni Rochelle, tumanda daw ako ng konti, di ba? Pero dahil sa gumanda yung hindi bagay sa amin na. di ba, pampatanda. So, ang kinagandahan dito is gumanda yung ano ko. Ano mo ang paningin? Yung paningin. Wala naman akong grado. Kundi yung bang parang palagi kang pagod, nahihilo. Ito nga oh, parang gumayan ano ko. Oh, gumaan. Baka sabihin nyo, scripted po ito ha. Hindi mo ini-expect na magkakaroon ka ng ganito? Di ba? Worth of 7,800 yan. Di ba? So ito ngayon, nga, matatago na to, di na ito gamit. Dahil ito gumanda pag ano ko eh. Paningin mo, gumanda yung pakiramdam mo, yung ulo mo. Kasi parang may umano na kuha na parang may, dahil ang paningin pala nato pag mahina, apektado. Yung ulo. Kasi yun ang paliwanag sa akin, sumasakit daw yung ulo pag may katarata ka. Tatagal na ito magamit. Gumaan yung pakiramdam mo niyan. Maganda na sa init, sa araw. Yun na ako ano. So, buti nga nakasukat sa walang ano yan, kung anong sukat. walang grado Walang grado kasi yan. Walang grado yan. Ako dito, kaya lang na wala. Umaasol pag sa may araw na, nag-aasol siya, nakukubiran, magumanda mo. Yan yung yan yung dyan. Yun yung sabi sa akin nung sealer. Sabi niya, hindi ko talaga maintindihan masyado. Kasi ang iniisip ko, ikaw. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag ng sealer. Yung kailangan ko nito dahil syempre, sunod lang ako sa ating sponsor. Sunod lang ako sa kanya kung ano yung makakabuti or ano yung gusto niya mangyari. Kasi hindi naman makakasama yan sa atin eh. Di ba? Ang nasa isip ko lang, si tatay na ang makakapagsabi kung ano yung katotohanan dito sa salamin na to. Kung ano yung hiwaga ng salamin na to. Bakit merong ganun? Ano ba yung meron dyan sa salamin na yan? Gawa daw yan sa Japan, Australia, and USA. Germany. Tama. Kung hindi ito, parilang daw bilhin sa bulan, lahat ng maubos ko na yung reading glass, walang kasukat, hindi ako nakasuot. Walang Pero ito, gumanda. Kasi ikaw yung makakatestimonya niyan. Kasi ikaw yung merong ganyan. Kanina, binibidyo ka namin doon sa baba. Hindi mo alam na nandun na kami sa baba, no? Hindi nga nakikita. Ayun, di ba? Binidyo ka namin na ayan si Tatay Ente. Na mag-isa diyan, walang hindi niya alam na nandito na tayo. So ngayon, may pagbabago. Ilang minuto pa lang yan, di ba? So ang sabi sa akin, araw-araw mo lang daw gamitin. Okay. Araw-araw mo gamitin, lagi mong gamitin. Tapos kung gusto magbasa, pwede mo naman daw i-double yan. Kasi pag reading pangbasa, kailangan nyo may grado. Iwan ko lang dyan kung anong baka kaya na. Kahit ganyan lang. Pag ko? Alis na yung parang usok-usok. Di man lahat alis. Pero nabawasan. Yun ang sabi kasi ng natin, sealer. Hindi yan agad-agad maalis. And importante dyan, yung paniniwala niya. Kasi itong sealer na to is pastora. Ang may-ari ng mga salamin na yan, nito, is pastor. Kumbaga, konektado sa Diyos. Siyempre, may kanya-kanyang paniniwala baga ang tao. So, hindi natin mapiplease kung kailangan nilang maniwala or what. Basta ito ang ating subject is dito at sa'yo. Kung anong pagbabago dyan sa salamin at sa mata mo. I mean, sa mata niya. Gawa ng salamin na yan. Diba? Yun ang dyan. Kung anong pagbabago. Parang, siyempre, yung
kirot-kirot, ano na, Oh, parang nagbawas na, ano ko. yung kirot sa ulo, Oo. sakit sa ulo. Dahil sa ano. Mhm. Tapos yung lumiwanag na. Oh, lumiwanag. Dati, dito na pala kayo, bayo, ako makilala. Oo. Pero ngayon, no, na, ano ko na yung... Kita na ba Tatay Inti ang kagwapuhan namin? Oo, kita na. Si Rochelle! Ikaw, Rochelle, malinaw pa yung paningin mo? Yung kagwapuhan namin kita mo? Hmm. Pero binibiro No ka. comment to? No comment. Si Rochelle. Ano Rochelle? Di kumbinsido? Ha? Kaya tanong. Ha? Kumbinsido o hindi kumbinsido? Kumbinsido. Oh, kumbinsido na. Napilitan. Bawiin ko sana yung bag eh. Hindi. Masaya ako para kay Tatay Inte kasi iyan nga ang isa sa problema ko para sa kanya. Oh, yung pampunas ng salamin niya. Ay, naku po, malaking bagay na ito. Oo, masaya ako para sa kanya kasi yan ang number one na problema ko para sa talaga? kanya. Di bali ganito na lang ano ko basta nabawas-bawasan na ano. Oo. Kasi hindi mo daw kailangan magpa-operan yan. Sabi ng ating sealer. Okay. Kasi itong sealer na to, siya daw ganyan din yung problema. Tapos siya daw ay pilosopo. Ano yun kay babae? Filosofa. Pilosopa. Oo. Sabi, Wag maniwala. Oo, ayaw ko maniwala dyan kasi sabi nga niya, baka sabi-sabi lang yan. Sabi niya nung kinikwento niya sa akin, hindi ko alam kung off cam yun or on cam. Sabi niya sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Pero nung pinasubok daw sa kanya yung salamin na yan, at effective, doon siya nagka-interest at wala din daw sana siyang plano na magbenta ng mga ganyan. Dahil siya mismo ang makakapagpatunay at nasubukan niya, gumaling at muntik na daw yun operahan yung katarata niya sa mata. Nang sinuot niya yan, unti-unting nawawala. Oo. Sakali. Okay. Ako lang sa isang gamit ko lang ho parang May pagbabago. Tapos, ang kagandahan nito, marami daw itong, lalo na yan, mas mabisa yan kumpara dito. Yung katawan daw natin, nag-ano siya, nagbibigay ng lakas, ng lakas. Anti-stress. Yun, marami siyang connection sa ating katawan na makakapag relieve. Papagaling ba. So ngayon, masusubukan at ikaw rin makakapagpatunay niyan sa ilang balik ko dito kung kailangan ba talaga na tanggalin yung mata. Tanggalin ba yung mata? di ba daw? Kaya nga ako nagpigiro. Natakot ka? Himatay tuloy ako sa kaisip pero bigla Nahimatay ka kasi ang pagkakaalam mo. Talaga, ako po. Tanggalin yung mata. Sayang na tuloy. So ngayon, ang kagandahan dito, natutuwa ako at unang suot mo pa lang may reaksyon ka agad. Ngayon ha? May comment ka may magandang nangyari ka agad sa'yo. So, yan. Dahil dyan, sa mga viewers po, maniwala man kayo hindi, alam nyo po, nung unang binag ko si Tatay Ente. So ngayon, minutes pa lang po na isinusuot ni Tatay Ente. Hindi mo natatanggalin yan? Oo, ito hindi naman pwede. Kaya malabo masyado. Ito ay gumiyan ng ano ko. Gumaan yung pakiramdam mo? Pati yung mata mo? Ay, maganda. Pag tuloy-tuloy na yan, makakapag-aral na ng mabuti si Rochelle. Kahit may bagong Kaya nagtataka ako, bakit ganito kamahal yung salamin na yan? Pero mo 7,800. 8,000 niya dati. 8,000 dati. Ngayon 7,800 na lang kasi sale. Pero, di ba? Bakit, Tatay Ente, bakit sa tingin mo, bakit may mga taong ganyan, no? Ganyang kahalagang pera, ibibigay sa'yo yan, ganyan. Hindi naman natin kaano-ano, no? Bakit may mga ganun silang puso, no, sa kapwa? Nakikita mo siguro ang kalagayan ko na ganyan. Oo. Siyempre, kaya naman nila bilhin. Di tulad sa atin na kahit tutulong tayo, wala tayong magawa dahil wala tayong sila kaya naman talaga. Parang sadline na lang nila ito na may mga tao siguro talaga na maunawa. Yung bagang maaawain ba? Kaya ko lang. Isipin mo, pinaghirapan ko. Tapos may pupunta lang dito kahit hindi ko gaano kilala. Dahil yun, kung sa pagkain lang kinabukasan, wala na yan. Ang gusto ko sabihin lang, kahit hindi ko gaano ka-close, maalala ako. Dahil sa hindi naman ako madamot. Kumbaga nakapagbigay ka ng tulong. Oo, nakapagbigay.
Yung iniisip ko, kaya nga ako sabi hindi ayaman dahil nga, isa pa, nag-asol, Uy, ang ganda. Masarap yung bilanghoy. Uy, tinanong ako ni Rochelle kung masarap daw ang bilanghoy. Siyempre, salamat. Masarap. Paano hindi sasarap? Pinagpagura ng Little Angel. Busan lang kahapon. Kanina naman, ayawang ko lang. Ang sarap. Papahinugin ko sana. Ginawa kong hulog-hulog baga ang tawag sa atin. Sa Bisaya, binignit. Sayang, hulog-hulog. Ginawa kong hulog-hulog. Inano ko siya. Ako yung nagluto. Ay, pinaghirapan ko talaga yun para gusto ko matikman kung anong lasa ng kamuting kahoy nyo. Akala ko di maubos. Pati yung marami yun na pagkaluto ko. Inaluan ko ng saging, langka. Kailangan yung hinog sana na langka. kung makarating kayo dahil aga ko pa hukayin. Kaya bigla naman kayo umano Marating, Sana may cellphone number sana kami. Pili mo ka. Ganun talaga. Hayaan mo. Kunin mo yung Facebook ko. Alam mo ba yung Facebook ko? Kasi makiram tayo. Kuya Regan Vlog. Yung Facebook ko. Pwede mo i-message yun doon. Kung may kung mayroon kayong mag-share kayo ng blessing. Ba't nating tatanggihan yung blessing na yan? Diba? Ako, pinaunlakan ko yan kahit alam ko na dapat hindi ako, kasi para sa inyo yun kundi gusto nyo mag-effort, gusto nyo magbigay ng saya para sa amin. Bakit hindi namin yan? Bakit tatanggihan namin yan? Hindi ko gaano ka-close. Pag basta kayo hukay, sabi ko, hindi ko kaya. Ano nararamdaman? Ang langka na nga. Ano nararamdaman mo ngayon, Tatay Ente, na mayroon kang ganyan? Okay, pag ko talaga. Hindi ako gaano magbagsak sa kay ito. Parang i-street ko ng paglakad ko. Parang nawala yung lungkot mo, Tatay Ente. Okay. Parang yung aura ng mukha mo nawala yung kanina, Ang kaisip ko man talaga kung bakit ganito nga ako. Kulang na ako sa paningin. Baka ito, pag damo na ako dito, subukan ko mayaha. Baka makita ko ng tayo ng aso. Dati. Ay, grabe. Paglambot, tayo ito. Maraming klase silang product na ganito. Hindi lang salamin po. Ayan ang pagkakaiba pag suot ko siya. Parang napaka-positibo ng mga nakikita ko. Ang gaganda ng ito, gumaganda si Rochelle dito ano si Rochelle Gumaganda si Rochelle Sana ito magagamit ko. Pumupugi yung mga Hindi na sukat sa mata ko kasi nga walang pampalit. Rochelle, lahat na reading glass. 27 years old ako. Pag suot ko, ilang taon na ako. Ang totoo lang. Sa pagtingin mo. 60. Rochelle, bibigyan din kita nito. Lumabo yung paningin mo kay cellphone makahiram. Oo, kasi 60 na yung tingin sa akin Malabo lang patingin mo. Halos maghabol sa akin si Kuya Regan. Dali lang pagtingin. Kailangan manay. Bigyan ito ng salamin. Lumabo. Hindi, siyempre, kailangan maging masaya tayo dahil masaya ako para kay Tatay Ente na nagkaroon siya ng Hindi ko naman ito magamit. Nagkaroon siya ng pag-asa dito sa Nanotech. Nano Protect yata. Nano Protect. Ito yung lagayan niya, Tatay Ente. May lagayan ka na. At ito yung pamunas. Itabi mo lang ito, Bio. Tapos dubli-dubli ang kabibi ko. Ito yung lagayan niyan. So, Bibio, may bigas ka? Salamat. May sasaingin ka na naman. May nga ulam, nandiyan pa, tampak pa. May mga pang-ulam pa daw. So, yun nga ang kinagandahan dito sa mga viewers natin, Natuwa ako at hindi nasayang yung effort ng aming sponsor. Hindi lang effort dito kundi yung syempre may financial support. May perang binitawan para kay tatay. So sana tuloy-tuloy na gumaling si Tatay Ente. Hindi sana malungkot lagi ako. Ang problema ko lang talaga mata. Kaya ko pa man sana lakas. Yung ko kasi yung aura mo nagbago, di ba? Nagbago yung aura mo. Hindi katulad kayo na nagrabing lungkot, parang stress ba? Di ba? Yung ngayon sinuot mo lang pero kita kaagad yung sigla ba? Yung sigla na nakikita ko sa sa mukha mo. Malaking bagay na to. Na kahit hindi pa gaano na ako dahil bumago rin ang paningin ko. Baka pagsaing ko tuwid na, di na maapakan ng aso. Yun. So yun ang maganda dito. So
Ano masasabi mo kay Manay? Ay, Manay Intay sa ating taga ano rin yan, taga Bulusan, taga Sorsogon. maraming salamat. Nasa Germany. Intay, Germany yun. Oo. Akala ko parehas Pilipino. Kaya sa Bulusan, tagal namin nakatira doon. Katuni, dahil nagmana kami ng mga banagan. Oo. Lobster. Anong apelyido ng kakilala mo? Kalimutan ko lang ito. Doon yan ang pista ka daw sa ate ko. Tony, kanyon. Oo. Driver ng bako. Oo. Retire na mga tanda. Nasa Germany yan si Manay Intay, Poryo ang apelyido. Sa Bulusan. Tapos nakita niya yung ano ko sa'yo, yung vlog ko sa'yo, yung video na sabi, Nuno, wag mo munang ipagala, wag mo munang opera. Meron akong offer para sa kanya. So syempre, dahil nagmamalasakit ang ating sponsor para sa iyo, syempre, sinunod natin. Hinintay natin yung sitwasyon. Muna, subukan. Subukan mo yan. Tapos, yung mga dala ko, yung ano mo dyan, school supply ng mga dala ko ngayon, at ito, galing naman yan, taga Sorsogon din. Oo, ang babae talaga ng mga Bicolana, no? Oo, taga Gabaw yan. Oo. Gabaw, kadi, Rusin. Oo, pero nasa ano siya ngayon, Denmark. Oo, nasa Denmark. Ano masasabi mo, Rochelle, na masaya ka para kay papa mo? Sige ko naman, salamat. Salamat sa bag. Tapos? At ito na water bottle. Tapos? Salamin ka mo. Na salaming pati mga gamit. At ito po na Ano? Ito na bigas. Yan. So, yun nga ang sabi ng ating mga beneficiaries kay Rochelle at kay Tatay Ente. Masaya sila sa mga natatanggap nila. Sunod-sunod baga Tatay Ente, no? Wala pa kayo sa linggo. Oo. Sunod-sunod yung biyaya, yung blessing na dumarating para sa family mo. Hindi, family. Family ba matatawag ito? Kung hindi kumpleto? Oo, sa mag-ama. Kay kay Rochelle at kay Tatay Ente. So, yun nga, sunod-sunod na biyaya, blessings para sa kanila. So, sana maging normal na yung paningin ni Tatay Ente para makapag-aral si Rochelle ng normal din. Na hindi siya kailangan pang magluto kung anong obligasyon para... Naawa nga ako kanina, Bakit, Tatay Ente? Didilig ako Sabi ko, baby, gising na. Siyempre, bata, di pa sana natin gising yung mga 5, no? Walang magawa ko, nag-isa. Wali pa kami nakapagit. Sabi ko, ibabad muna. Kanya, tinuturo ako, ibabad muna. Walis mo na naman siya. Yun, dami naman. Laban, banig. Sabi ko, kawawa talaga bata rin. Naobliga sa trabaho. Tatay Ente, sa tingin mo, yung nangyari sa iyo ngayon, na ganyan, wala kang asawa, mag-isa, nagkaroon ka pa ng katarata. Sa tingin mo, saan ka nagkamali? Saan ba yung bakit naging ganyan yung sitwasyon mo ngayon? Nawala yung asawa mo, wala yung mga anak mo na parang iniwan ka. Saan ka ba nagkamali sa tingin mo? Aywan ko mga bata na yan. Tungkol sa anak ko, ha? Oo. Ang isip ko sa anak ko talaga, ayaw pagsabihan sa mga ginagawa na hindi tama. Kaya na babae lang, yung mga dalaga ko, siyempre, nandun yung sa kapatid ko na kapitan, tabing kami. Noong palang burot ko palang takbuhan na. Dahil sakot nga na masaktan. Pero yung pagtakot ko lang, ang mali naman sa kapatid ko, ayaw pabalikin sa bahay. Kinukupkup nila para mapakinabangan. Dahil wala silang anak na babae nandun sa kanila. Mali naman yun. Parang, kumbaga, sinisweto mo. Parang, nagiging mali ka tuloy. Yun. Ang ibig sabihin. Bakit lumapit sa kapatid ko? Ayaw mo sabihin, uy, balik kayo. Dahil kapitbahay mo lang kami. Yung sa may tangke. Kalang, gusto lang nila, matulungan tuloy sila. Kaya walang babadis din. Parang nagiging, anong nangyari? Parang ikaw tuloy, nagiging traidor para sa anak mo. Parang naaapi yung mga anak mo. Parang ang nangyayari, parang naaapi yung mga anak mo. Parang inaapi mo tuloy. Imbis na kung iisipin, siniswito mo lang. Ang dami nga nagtaka doon sa, kahit pamangkin ko. Dahil nga, pangit mambugan na alas 10 na, alas 11, nandyan sa mga gilid-gilid. Siyempre, masakit sa atin magulang. O pinapauwi ko, kahit sinong tanongin sa kapitbahay, mali yung mga anak ng painte. Dahil pauwiin mo,
ayaw mag-ano dahil sa cellphone. Matuwa ka kaya na kung sino na lalaki ang ano natin, ang anak ko? Babae pati, babae nandiyan ka sa gilid. Gawa ko, kukuha ko ng pamalo. Parang ano, Gugulatin mo. doon sa kapatid ko. Ako parang kinakampihan siya. Tinotolerate. Yung mga ginagawa nila, tinotolerate na. Yan. Hanggang doon sa kanila naging kasama sa kwan. Tuloy sila, maligaya. Dahil nakapanglaban na, nakapagluto, ako naghirap. Naghirap ka. Kaya yun ang gusto sabihin siguro nila. Kaya hirap talaga inabot nila. Yun ang kapitan. Kapatid ko. So, ngayon, ang nangyari, tuloy, parang, imbis na umuwi sa'yo, nagpunta sa mama nila. Dahil umiiwas na sa'yo. Kaya ngayon, naging ganito yung sitwasyon mo. Sa tingin mo, kung may ibabalik, anong dapat na gagawin mo para hindi nangyari yung ganitong sitwasyon? Ang mga anak ko, ang anak ko, ibig ko sana magkaisa kami dito. Gusto ko sana sa ano. Ang iniisip ko naman hindi ako makapagtrabaho. Iniisip ko rin. Yung anak ko, parang mabigat sa hanap buhay ko. Dahil nandiyan naman ang nanay, gumagawa na, pinapabayaan ko muna. Dahil magulang naman siya Yan. Total, kapag-aral naman siya dito. Tapos na siya. Yung isa hindi pa. Yung inisip ko lang. Dahil nandito naman si Rochelle. Nakapag-ano sa akin. Alalay sa'yo. Dahil ang ano ko lang dito, makatulong na sa... Ibig sabihin, Tatay Inte, hindi ka nagsisisi na ngayon mag-isa ka na ito nangyari sa'yo dahil ibig sabihin, tama naman yung pagpapalaki mo sa kanila. Di ba? Yun nga na, sa Gapan ako, umuwi yung anak ko isa. Doon, sa kuya nagtuloy. Gapan. Baka sabihin nyo, Japan. Gapan. Oo, Gapan. Gapan. Sabi ko, hindi alam ng bahay ko Iniisip ko sa sarili ko. 3 sila sa kulungan dahil sakit tipdas. Nagkakarga akong ganitong oras ng palay, ng bandiya, mga 400. Sako. Dalawa kami taga-sunong. Tapos yung 3 ko, parang nagbabagis ka, ganon. Hindi, nagigiling kami ng bigas. Bigas. Sa Mulinuhan. Parang doon ka nagtrabaho. Yung trabaho ko 24 hour. Nung ginawa ko pagkatapos kaya ako naman ang atang talaga, kaya ako nakaalam sa palay. Takbo naman ako sa emergency sa Gapan. Tingnan ko lang kayo naka-oxygen, naka-swero. Pero ngayon, tingnan mo, hindi nga alam ang bahay ko, ng anak ko. Ng anak mo? Kung alam ko lang na ganyan ang ginawa, buti pa, pinabayaan ko na lang. Yung anak mo? Laglag ang oxygen. Kaya ang bantay ko tumboy. Di ko bang kamag-anak. Ano yun? Sino yun? Yung anak ko na... Panganay? Hindi. Pangatlo. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. That time, wala na yung asawa mo? Wala na yung asawa mo? Hiwalay na kayo nun? Nasa ibang lugar? May asawa pa. May asawa ka pa? Kasi lang, maliit. May maliit. Hindi makabantay sa emergency. Yung asawa mo? Malapit naman. Kaisip-isip ko, kung alam ko lang, hindi lang masama pagpatay ng anak. Sana. Hindi malang makatulong pala sa akin. Hindi na ako naalala. Pinabayaan ko na lang. Kung sa isip ko lang. Dahil, kung mahinahin ako, naka-oxygen ang bantay ko naman hindi ka barkada ko lang sa pagdating ko doon, wala na oxygen, di kayo na. Dinagay mo? Di inuwi ko na lang, kaya wala na saksakan nito, gusto operahan na sa ugat, na maswiruhan lang, kaya puno na. Anong nangyari sa kanya? Nahulog? Tipdas. Tipdas, nagkasakit yung anak mo po? Oo, 3. Yung lumulubog yung tipdas malaki. Buti nga, tinai yung yung kabahaw. Kaya ko talaga ang pagpamilya talaga. Kaso nga lang talaga, para sa akin din kasi, iba na ngayon? Ayaw talaga yung masama mo sa anak mo na siswitog. Pagsabihan. Diba? Pero kami noon, makita ko ng tatay ko may dala na doon pababa, kahoy. Nandun ako sa tinapoy, takbo ka na? Nakaya ako. Nakaya. Ngayon, uwi ka na? Ngayon. Palaban na yung mga bata? Wala. Kita. Kaya malaking binago. Maglakad lang kami sa Lulumi, doon sa Bulan. Huwag mo ibagsak yung sapatos mo. Kung natutulog yan. Dahil si Montemayor ang doktor ng lolo ko noon Pag binagsak mo, nako po. Palo ka. Ang lalaki pa ng uway. Tumagiktik. Tumagiktik sabi. Pamalo, Ngayon, laki yan.
Kaya pag napagalitan mo, iniwan ka. Pag napagalitan mo, nagtatampo, magdadambog, iwan ka. Kaya ayaw ko. So kaya ibig sabihin, hindi ka nagsisisi sa ganitong sitwasyon dahil tama naman yung pagpapalaki. Ayo. Oho. Hindi ko naman sila sinasaktan. Bulot pa lang, takot na. Oho. Dahil nga, kahit sino, makita mo yung anak mo na hindi sa tama, siyempre magagalit ka. Swituhin mo. Oo, tawagin mo. Oo. Tapos, tatakbuhan. Ito lang nga, no? Si Rochelle, sa tingin mo, pasaway din ba si Rochelle? Hindi naman. Minsan nga, tatakbo rin kung makita may ano. Hindi naman ito nasaktan. Hindi ba nasaktan? Putay na, pag ako inawala niya, patay na sama niya. Sino pa mauto, sino pa matawag? Bibi, timpla. Wala na, patay na sama niya. Kung wala si Rochelle. Wala si Using. Hindi malaking tulong talaga sa yung bata. Naku po, mahirap na sabihin, sir. Kaya hindi ka pwede, naku po, mahirap na sabihin. Pag ito nawala, kaya nga ang dami nag-ano na, sabi ko, si Using, yun lang nga na binibiro ko paggabi na. Sa duyan ako. Kung di ako mahal niya, bakit pababaan ako? Na gusto niya maakap si Papa. Kaya matulog na hindi kaakap. Kaya mahal din siguro ako niya. Kaya yun iniisip ko rin. Kumbaga, ikaw yung siya na lang din yung inspirasyon mo. Kumbaga, siya na lang din yung nakakausap mo dito na aasahan mo magdating sa... Kaya, sabi ko nga, naku po, kung wala ito bata, kung nadala pa ito sa ina, wala na, patay na. Ang problema, kung binibrainwash ka ni ate mo, dito hindi naman pala binibrainwash. Kasi pag sinabi binibrainwash, parang inaakay, parang umalis na yun. Parang inaano yung utak niya. Hindi naman, kundi inaakay ka lang. Siguro. Hindi ka naman inaakay ng kapatid mo na punta ka na lang dito sa amin, sama ka na, iwan mo si papa mo. Wala namang ganon. Wala. Maganda. At ibig sabihin, may malasakit naman po sa iyo yung mga anak mo, Tatay Ente. Ibig sabihin, yung mga anak mo, Tatay Ente, may pagmamahal pa rin sa iyo. Kasi ayaw naman ng mga anak mo na kung tutuusin, kukunin yan. Kukunin ito kasi umiyak to nalungkot, nangungulila sa mga kapatid niya. Siyempre kayo hindi niya kilala. Kung may pagkaawa yon at iniisip lang nung anak mo, yung mga anak mo na umalis, yung sarili lang nila at itong si Rochelle, kukunin ito, akayin ito. Iniisip din ng mga anak mo na yung sitwasyon mo. Kaya nga sa akin, nagme-message yung si Michelle, nagpapasalamat about sa mga tulong na mga binibigay ng mga sponsors natin para sa inyo. Nagpapasalamat siya kasi ibig sabihin po, tatay, wala siyang kakayanan na ibigay yung mga pangangailangan yung dalawa. Kaya nagtatrabaho lang nga, naawa nga ako na diba? Nakita mga skin di pa lang niya. Siyempre, batang-bata, mahirap yung buhay sa Manila. So, at least, tuwang-tuwa siya na may pero nung natatanggap kayo. May income ako. Pinapadala ko yun kahit nag-income ka pa? Nag-income ka pa? 5 taon na siya, 4. Pinapadala ko 3,000, 2,000. Ngayon lang ako talaga na di na ako makapaglaot. Di na ako makapagkupra. Di ka na makapagkupra. Dati, kita mo 500 god ang araw ko ngayon sa kawit. Pagkawit, 500 yun. Isang araw. Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. Ilang taon na ngayon, maglilima na. Hindi ako nakapagtrabaho. Yan padala ko 3,000. So na magkapatid, 2,000. Inawa rin ako, di ako masa sa ina. Dahil nga kawawa naman yan ina. Ako nga sabi ko, kung dito lang, hindi na sana siya maglalaba. Kaya nga, ang kasalanan ko rin, talagang umayaw na ako sa kanya. Umayaw ka na. Talagang hindi na mapilit ang sarili ko. So kung ibabalik, kung ibabalik yung mga nakaraan para itama mo yung mga mali. Aywan ko lang yung sa 3 kong babae doon, kahit may anak siya, hindi rin natin patawarin para magkabuo rin. Magkabuo. Ibig sabihin nagsisi ka rin na, na pinabayaan mo na lang, tinanggap mo. Dahil nga siyempre, sa pride. Sa pride mo. Pero kung maibabalik sana, binigyan mo sana ng pagkakataon para naayos yung pamilya mo at hindi ganito yung nangyari. Nagsisi rin ako. Kaya lang, paano pa man?
Anong masasabi mo, Tatay Inte, na sa mga tao na viewers natin, mga nanonood dyan na kumbaga advice na may relate sa sitwasyon mo, na ganyang sitwasyon mo, anong may advice mo sa kanila para hindi na maging tulad sa inyo? Ayun lang ano ko sa kanila na kung sakali man may asawa sila, kung ano man pagkakamali ng misis, isipin muna. Wag mo wag padalos-dalos, parang gano'n. Oo, kaya ako nagsisi talaga nung una dahil nga sa isip ko talaga, dahil gumawa ng medyo masama, hindi ko rin inisip ang huli. Na yun gusto ko nagkaipon sana ang pamilya. Ngayon kayo watak-watak. Oo, watak-watak. Kaya may pagsisi rin ako. Kaya kayo mga kung sakali man, wag lang para sa sa akin, wag na niyo gayahin. Yung pride ba? Yeah, pride. Kahit sino, kahit yung isa ko kaibigan, pinagsabihan pares kami, umuwi rin niya sana. Kalang kung na hiya siya sa mga tao, niya. Ngayon, hanggang nag-asawa ng anak niya, nagsisi rin. Pero aywan ko lang kung di lang buntis nung umuwi, tanggap ko siguro. Tanggap mo. Kalang 3 buwan Kumbaga sa galit mo, sa inis mo, parang nangibabaw yung galit mo, imbis na yung pagmamahal mo. Yan, di ko inisip muna di bali na sana, mapatawad lang mo. Yun lang rin ko. Yun ang isa sa pagkakamali mo, na dapat nagkawatak-watak. Di bali na sana, di malang sana kami ang nangyari. Marami naman di ko lang inisip talaga. Hindi mo inisip yun kasi inisip mo yung prinsipyo. Kaya bahala na. Kaya maging aral na bawat sasabihin, yung pagdidesisyon, kailangan pag-isipan. Isipan mo na. Kung ano yung magiging future nito. Kung sino magiging, kanino epekto. Yung mga anak, sitwasyon ng mga anak mo, na magwawatak-watak yung mga anak mo. Katulad ngayon, kay Rochelle, mag-isa lang siya dito. Nagsisirin talaga ako. Dahil yung katuwang ko yung sa hanap buhay. Si misis mo? Uuling kami noon. Ito wala na si misis, si mama mo nung nahulog ka sa ulingan. Nahulog ka sa ulingan? Oo. Ilang taon ka nun? Ano pala siguro, kaya di pa naglakad, mga 4 na taon. Doon sa... Di na, siya? Nabunot ko. Kuha mo kaagad? Oo. Pero may apoy? Oo. Di, lapnos? Buti na, nakuhaan ko, nabilisan ko, pagbara na umuna sa lupa, inano ko kagad. Tapos? Ahon siya. Kaya kurin ko si kahoy, lang. Pagbabamay kayo ganyan, una ko. Akala ko hindi malambot. So, kita ko, baon na. Di, ay, hindi pa magkano napaso dahil wala pa. Nagbukas lang, naano ko kagad. Naagapan mo kagad, nakuha mo kagad siya. Buti na alerto ka. Kita. Siyempre, medyo... Ibig sabihin, sa lahat ng trabaho mo dati, lagi mo talaga siyang kasama. Sa lahat ng oras. Oo. Nung maliit pa nga, tinatalihan ko ito. Mga 100 taon na mahigit. Di, kinukuha ako doon sa may itali ko siya doon sa na hindi lang mahulog sa Sige, habang nagtatrabaho ka, nakatali siya. Buti hindi iyakin si Rochelle, no? Basta bigyan lang ito biskwit. Okay na sa kanya. Dahil may didi naman na kami na Dala-dala. Gatas man siya. Talagang inalagaan mo talaga siya. Ayo, kaya gaganti rin siya. Ayan. Kaya Rochelle, magpursigi sa pag-aaral para dumating yung time na maging successful ka at maranasan din ni tatay mo yung magandang buhay, di katulad ng ganito. Kaya yung salamin na ibinigay ni Manay Intay para sa kanya, sana makatulong at maging normal yung paningin. So kami, pabalik-balik mag-update at lagi natin i-check kung anong pagbabago dyan sa mata mo. Sa tingin ko ngayon, hindi lumuluha. Luluha pa rin. Pero hindi katulad kanina, naggrabe. Isa pa, magyan ng pag ko. Gumana yung pakiramdam mo. Yung ulo mo, hindi na katulad ng dati na parang sumasakit. Kita ko ng lupa. Kita mo ng lupa kanina, hindi? Oo. Kaya pakiramdam mo lang kapag apa ko. Nakumulan ba tayo? So ayan. Magpapaalam na rin tayo. Yung bigas Okay. So maraming salamat syempre kay Manay Intay, sa mga viewers na nakinig, na nasaksihan po yung pagbabago,
dito sa binigay natin kay Tatay Ente. So yan po. At ano masasabi mo pa ding Alpi? Siyempre, masabi ko, Ano masasabi mo? para sa kanilang dalawa natutuwa ako kasi ang una sa Tainte, gumanda ang pakiramdam sa bigay ng salamin nila Manayintay for you. At yan ang umpisa para magkaroon si Tatay Ente ng lakas. At syempre, makakita siya, sana gumaling para naman sa ganun. Pagdating ng oras, si Rochelle hindi na kumbaga makapag-focus naman siya sa kanyang pag-aaral. Masaya ako para sa kanila yung nangyayari ngayon. May mga blessing, tapos may mga pagbabago na nakikita ko kay Tatay Ente. So, basta Rochelle, mag-aaral ka mabuti. Papa mo nandiyan naman. At kami ni Regan nandito. Tapos yung mga supporters nandito kayo para gabayan kayo. At syempre, dito kami hindi mawawala. So yan. Yan o, lumabas na nag-asol-asol. May sinabi ko sa'yo na may naano ko naman. Parang umaasol-asol. Yan. Ito pag mainit, tatakpan ng asol ang ano mo. Ano na ako dito. Oo. Kaya parang gumandan ano mo. Saan galing yun? Ay, wag ko yung nagbigay sa'yo pamangkin. Ganito rin ano. Ako, Parang gumanda yung aura mo nga eh. Medyo sumigla yung... pumupula-pula. walang salamat. Oo. So ayan. Dumating yung importante kong ano. Malaking bagay, malaking tulong sa inyo yan. Ayo. So, yan. Kay Manayintay, maraming salamat. At syempre, dito sa Anonymous from Denmark, sa bigas at mga kagamitan para kay Rochelle. Maraming salamat. At may mga paabot pa, Rochelle. May darating pa. Kaya abangan mo lang. Meron ka pang 2 sapatos na parating para sa'yo. So, ayan, Tatay Ente. Maraming salamat din. At gumanda na yung sitwasyon mo ngayon. Nakita ko na, gumanda yung aura mo. Ilang minuto pa lang yan. Alagaan mo yung salamin mo. Di ba? Alagaan mo yung salamin mo dahil napaka-importante para sa kalusugan mo yan. Ganon. Nagbago na ano ko. Nagbago. Yun. So, yung isip lang talaga, paano kaya buhay ko nito? Gusto ko na sana. Sabi, mahirap naman na magpakamatay tayo. Dahil talagang wala nang sa ba? Kulang na ito sa gagawa rin ng parato. Tulad itong salamin, maraming salamat na medyo nakatulong din sa pag-ano. Kaya ako nakaisip talaga ng masama na ako ay wag. Kasi alang-alang kay Rochelle. Si Rochelle. Ay buti mayroon dumating na grasya na para sa mata ko. Malaking bagay. Malaking bagay dito. So, salamat. So ayan. So thank you po sa kay Manayintay. Siyempre unang-una kay Lord. Dahil si Lord po ang may nito, may gawa. Siya yung may gawa nito dahil pinagtagpo tayo. And si Lord naman ang kumalabit sa puso ng ating mga sponsors para tulungan kayo. Yan. At maraming salamat sa lahat po na connected dito sa pagtulong sa kagalingan ni Tatay Ente and syempre kaginhawaan naman ni Rochelle. So yan po. Ako yung nagpapaalam. Kami po si Alpi. Yan. Support po natin ang kanyang charity vlogs, charity works. Charity works po namin dito sa Bulan, Sorsogon na sana patuloy nyo pong susuportahan. At marami pa tayong mapapaginhawa o matutulungan, mapapangiti na mga katulad nila Tatay Ente. So yan po, support po natin syempre ang buong Roboys at ang buong nasa paligid po, nasa ikot ng Rochelle community. Especially po ang Maglangga, Sir Ruelo Malalag and Rachel Morales. Support po natin yung mga charity works nila. So yan po, bye-bye and God bless po sa inyo lahat. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta.